ashamed, no longer afraid. You have washed me white as snow, no longer bound. Now I am crowned, once in darkness, now I know. You save, you save, and you give me beauty for ashes, and you pull me close to your heart. You have turned my mourning to dancing. That's what you do. That's who you are. Brand new eyes, brand new hands. You have wiped away my past. Isang pagpapalaing araw pong muli, Blessed Church, at sa atin pong mga online viewers. Kamusta po ang bawat isa? Pakitingin nga po muna ang inyong mga katabi, at kung wala po kayong kasama, maki-observe po yung inyong sarili. Handa na po bang mag-worship kay Lord? Amen! Uy, may narinig akong nag-amen. Yung iba po, parang hindi naman. Baka hindi lang po halata. Kayo naman. Pakikuha po yung ating mga Bible. At basahin po natin yung nasa Awit 69, verse 30. Yan, ito po yung sinulat ni King David. Awit 69, verse 30. Pupurihin ng Diyos aking aawitan, dadakilain ko't pasasalamatan. Wow. Ulitin nga po natin. Pupurihin ng Diyos aking aawitan, dadakilain ko't pasasalamatan. Amen. Nawa po ay ganyan po yung maging desire po ng ating mga puso ngayong umaga. At everyday po of our life, na pasalamatan, papurihan, dakilain at awitan ng ating Panginoon. Ano man pong sitwasyon meron tayo.
Pasalamatan po natin ang ating Panginoon sa buhay na ipinagkaloob niya po sa atin. Ito po tayo ngayon. At ganoon din po yung buhay na walang hanggan, yung salvation na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Yung sacrifice ni Jesus, yung dugong nadanak sa krus ng Kalbaryo para po sa atin. Tunay nga po na walang kapantay ang pag-ibig ng ating Panginoon sa atin. At karapat dapat po siyang papurihan, awitan at pasalamatan. Amen po? Okay. Ngayon po, tayo po muna ay pumikit at tayo po ay manalangin. Let us pray. Abba Father, our dear God, mahal naming Panginoon, tunay pong kami nagpapasalamat, O God, sa kabutihan mo, O God, sa bawat isa, Panginoon. Thank you, Lord, for this another privilege, Panginoon, na malaya ka naming masasamba, mapapapurihan, tagang maaawitan, Panginoon. Nawa po ay tanggapin niyo, Lord, ang aming mga papuri, Lord, bilang mabangong alay, O God. We thank you, Panginoon, for this life you have given us, O God. Nawa po ay talagang katagpuin niyo po ang bawat isa sa umagang ito, Lord. Kayo po lamang, Panginoon, ang nais naming itanghal sa umagang ito. Kayo po ang mapupurihan at mapasalamatan, O God, because you deserve it, O Lord. Ikaw na aming Diyos, O God, na tunay na nagmamahal sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo po lahat ng papuri at pasasalamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Simulan na po natin ang ating pag-aawitan at patuloy po natin i-express ang ating pasasalamat sa kagandahang loob ng ating Panginoon at sa dakilang pag-ibig niya para sa atin. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang dahilan kung bakit ako'y nililimot nilalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man, o kagipitan, ako ay may malalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Minsan pa, salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen.
Patuloy po nating papurihan at itanghal ang pangalan ng ating Panginoon sa ating pag-aawitan. Tunay nga pong ang kapurihan, ang kaluwalhatian, ang kapangyarihan at ang karangalan ay sa Kanya lamang, ngayon at magpakailanman. Dakilan mo'y di mapapantayan, walang hanggan, kapatagan. Sa buhay ko'y lagi mong laan, narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay, magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, tataas ang aking tinig. Tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, dakilaan mo di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, tataas ang aking tinig. Tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, dakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, tataas ang aking tinig. Tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, dakilaan mo'y di mapapantayan. Minsan pa pupurihin ka sa awit, tataas ang aking tinig. Tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong
dakilaan mo'y di mapapantayan. Kabanal-banalan ng Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod, lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Minsan pa, kabanal-banalan, kabanal-banalang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod, lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Jesus, ikaw lamang. Yes, let us pray. Dear God, our Heavenly Father, mahal na yung Panginoon. Tunay ngang nag-iisa ka, Panginoon, at wala kang katulad, wala kang kapantay, O God. Nawa, Lord, ay talagang nalugod ka, Panginoon, sa mga alay naming papuri sa iyo, Lord, dahil ikaw po ay karapat-dapat, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa pribilehiyong ito, Lord, na ikaw po ay aming maitanghal, na ikaw ay aming mapapurihan at malayang nasasamba, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord, sa patuloy na pagsusustain mo sa amin, Panginoon, sa patuloy, Lord, na pag-iingat mo sa amin, Panginoon, sa patuloy na talagang pagpuprotekta, Panginoon, sa kabila, Panginoon, naman nangyayari sa aming paligid, O God. Nawa, Lord, ay patuloy mo na katagpuin, Lord, ang bawat isa, Panginoon. Patuloy na kami ay baguhin, Lord, for your glory, O God. Patuloy, Panginoon, na sa iyo lamang kami ay manangan, O God. Hawakan mo kami, Panginoon. At patuloy, Lord, na i-lead, Panginoon, sa buhay na nais mo po para sa amin, O God. At patuloy ka, Lord, na talagang mangusap, Panginoon, sa mensahe mo sa araw na ito. Ikaw patuloy naming papupurihan, Lord, at pasasalamatan at itatanghal, Lord. Marami pong salamat. Sa iyo po lahat ng kapurihan, karangalan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Magandang araw po, A Blessed Church. Magkapatuloy po tayo sa part 7 ng ating Truly Blessed Preaching Series. At para po sa ating scripture reading, samahan niyo po muli ako sa Matthew chapter 5 verses 1 to 12. Again, Matthew chapter 5 verses 1 to 12. Babasahin ko pa rin po ito sa Magandang Balita, Biblia. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at siya'y nagsimulang magturo sa kanila. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Pinagpala ang mga mapagkumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sila'y bibigyan ng kasiyahan ng Diyos. Pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. Pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao, at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin.
Panginoon, sinasamba ka namin, pinapupurihan, itinataas po namin ang pangalan mo. Walang iba, Panginoon, na nagtataglay ng karapatan na sambahin at parangalan, Panginoon, maliban sa iyo. Ikaw po ang pinagmumula ng lahat ng mga bagay, Panginoon, na nasa sa amin. Maging ang proteksyon, ang iyong pag-iingat sa amin, ang iyong provision. Salamat po, Panginoon, dahil sa ilalim, Lord God, ng iyong pamamahala, sa ilalim, Panginoon, ng iyong pagkalinga, kami po ay ligtas at kami po, Panginoon, ay nakakapagpatuloy sa aming mga buhay. Lord, we pray continuously that you speak to us. We pray that you reveal yourself to us in a very special way. We pray, Lord God, that we will be guided in understanding your word today. We ask the Holy Spirit to guide us, transform us, and make us better people for your glory, Lord God, and by your grace. In the name of Jesus we pray. Amen. Kung mayroong isang salita na hindi mawawala sa mga song lyrics, lalo na kapag love songs ang pinag-usapan, palagay ko yun po ang salitang puso o heart. Siguro po agree kayo sa akin. Meron po ba kayong naaalala na love songs na walang puso o heart na lyrics? O syempre, labas dito yung mga kantang Baby Shark at kung ano-ano pa. But when we talk about love songs, usually it contains those words. Malaki po kasi ang gampanin ng puso sa ating mga buhay. Ang uri ng puso na tinataglay ng isang tao ay masasalamin sa kanyang mga hangarin. At ang kanyang mga hangarin naman, ang siyang nagiging batayan ng kanyang mga plano at pagkilos. Our heart is the control center of our lives. Again, our heart is the control center of our lives. Pero I hope maliwanag po sa ating lahat na ang puso na pinag-uusapan natin at this point ay hindi yung puso na inoopera, no? Hindi ito yung puso na tumitibok-tibok, lalo na sa mga ilan sa inyo na mahilig lumaklak ng kape, katulad ko, no? We're not talking about that physical heart. Rather, we are talking about our inner being. Ang pinakamahalagang bahagi po ng ating buhay ay ang bahaging tanging ang Diyos lang ang nakakakita. God sees our hearts and He knows whether it is pure or not. Sa araw na ito, aalamin natin kung ano ang kahulugan ni Jesus sa kanyang sinabi na blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Ito na po ang ika-6 sa mga Beatitudes na mariing ipinangaral ni Jesus. And I hope that you are all excited to find out what it truly means. Ididiretso agad natin ang talakayan sa the characteristics dahil wala namang mga nangiibabaw na controversial idea o kalituhan tungkol sa Beatitude na ito. Sa unang bahagi, lulubugan po natin sa pag-aaral ang biblikal na kahulugan ng mga salitang ginamit ni Jesus. Ang pure at ang heart. Pagkatapos po nito, ay dadako naman tayo sa consequences o ibinubunga ng pure heart. Ang sabi ni Jesus, they shall see God. The characteristics. Una po nating pag-usapan ang salitang ginamit ni Jesus Christ, pure. Ano po kaya ang ibig sabihin ng salitang pure? Kapag pure po ang pinag-usapan, palagay ko wala nang tatalo sa husay ng mga nanay natin na kumilatis ng puro. Hindi po ba? Alam nila kapag ang piprituhing ulam ay may extenders. Kung ang sabong panlaba ay may chalk. Kung ang bigas ay hinaluan ng ibang klaseng bigas. Kung ang honey ay may halong asukal. Kung ang halayang ube ay may halong kamote. They want things pure and they have ways to find out if things are not. The New Testament word for pure is katharos. Katharos. Ginagamit po ang salitang katharos sa iba't ibang kaparaanan. Una po, ginagamit po ito sa washed clothes. Washed clothes. Katharos, ang salitang ginagamit para ilarawan ang isang bagong labang damit na muling luminis at natanggalan ng mantsa. So kung nagpaplano po tayong magtayo ng negosyo na sabunan, palagay ko magandang brand name itong Katharos. No? This could be a good
brand name for your product. So kaya pala po tayo sinasabon ng ating mga magulang at mga teachers para maging pure in heart tayo, no? So it came from this word, katharos. Bukod sa wash clothes, ang pangalawang gamit sa salitang katharos ay para sa mga first-class army of soldiers. Okay? First-class army of soldiers. Kapag ang grupo po ng mga sundalo ay nasala sa pamamagitan ng pagtatanggal o pagpapauwi sa mga reklamador, duwag, palasuway at kulang sa husay, at ang mga natira na lang po ay mga malalakas, matatapang at mahuhusay, katharos din po ang salitang ginagamit dito. So best of the best, first class army of soldiers. So bukod po sa wash clothes at first class army of soldiers, ginagamit din po ang salitang katharos o pure para sa mga refined metals. Katharos din po ang salitang ginagamit para tukuyin ang anumang uri ng metal, whether gold, silver, or common metal, na dumadaan sa proseso ng pagpipino o pagre-refine. At bahagi po ng proseso, ito man po ay common metal, gold, or silver, ang pagpapadaan nito sa apoy hanggang sa matanggal ang buhangin at iba pang mga elementong nakahalo dito. So dito rin po nanggaling ang salitang catharsis na karaniwang ginagamit po ng ating mga trained counselors. So natural po para sa mga counselors na salain ang pangungusap na binabanggit ng counseling para malaman kung ano talaga ang pinagmumulan ng totoong problema. Kasi usually po ang mga counseling, sila po ay punong-puno ng matataas na emosyon at ang gusto nilang gawin ay ibuhos lahat ng laman ng kanilang puso. So ang tendency po, sabog-sabog yung kanilang mga statements. At trabaho ng isang mahusay na counselor na ito ay salain, okay, ibukod-bukod at alamin kung ano talaga ang punot dulo ng kanilang pinag-uusapan. Ang tawag po ron ay catharsis, na nanggaling din po sa salitang katharos. So a counseling session normally begins with catharsis. Therefore, the word katharos generally means both clean and unmixed. Okay? Malinis at walang halo. Okay? Again, ang ibig ko sabihin ng katharos ay clean and unmixed. Malinis at walang halo. So, iwan po muna natin ang kahulugan ng pure. Dumako po tayo sa pangalawang word na ginamit ni Jesus, yung salitang heart. Bukod sa pure, ginamit din ang salitang heart na ang katumbas na salita ay cardia. Okay? Cardia. Dito po nagmula ang salitang cardiac arrest. Naririnig niyo po yan sa mga doktor. Hindi po ba? Bagamat ginagamit din ang cardia para sa pisikal na puso, yung aktual na puso na meron tayo, hindi ito ang tinutukoy ni Jesus sa the Beatitudes. Jesus Christ was not pertaining to the physical heart. Okay? When He preached the Beatitudes. So, hindi ito yung pisikal na puso na nararamdaman nating tumitibok-tibok. Okay? I hope that's clear. Hindi rin po tinutukoy ni Jesus ang pabago-bago nating damdamin o feelings. When He mentioned the word heart or cardia, He was not referring to emotions. Maraming kabataan ngayon, ang ginagawang motto, follow your heart. Kung ang pakahulugan mo sa heart ay feelings o damdamin, then you are bound to be broken-hearted. Why? Because we are not supposed to be making major decisions based on feelings that vary from time to time. Ang damdamin po kasi natin nagbabago, yan po ay emotions. So hindi po maganda na sa ating pagpapasya at pagdidesisyon, gumagamit tayo ng emotions. Okay? O yun lang ang ating pinagbabatayan. Applicable po ito hindi lang sa love relationships, by the way, no? Kundi sa bawat pangunahing desisyon na makakaapekto sa buhay natin ng malawakan. Okay? So Jesus Christ was not referring to emotions when He mentioned the word heart or cardia. In the biblical perspective, heart refers to mind, character, inner self, will, and intention. Okay? Ulitin po natin yan. In the biblical perspective, heart refers to mind, character, inner self, will, and intention. So tumutukoy po ito sa mga iniisip natin, sa mga pag-uugali natin, mga pagpapasya natin, at mga pagnanais natin. Yan po ang heart na tinutukoy generally
when we talk about the biblical sense of the word heart or cardia. So alam na po natin kung anong ibig sabihin ng pure. Alam na rin natin kung anong ibig sabihin ng heart. Pagsamahin po natin yung dalawang yan para matuklasan po natin ang gustong sabihin ni Jesus doon sa katagang pure in heart. So kung ang kahulugan po ng pure ay clean and unmixed, walang bahid at walang halo, at ang heart naman po ay tumutukoy sa ating inner being, yung ating mind, will, and intention, ano ang kalalabasan kapag ito'y pinagsama natin? The basic idea is integrity of heart. Okay? Integrity of heart. Ang salitang integrity po ay nagsimula sa salitang integer, na ang ibig sabihin ay intact or whole. Sa Tagalog, buo. Ginagamit din po ang salitang integer sa math, na ang ibig sabihin po ay set of numbers that include whole numbers. So dito nagkakaroon po tayo ng idea kung anong ibig sabihin ng pure in heart. The direct and literal meaning of the phrase pure in heart, which Jesus refers to, is a heart that is entirely focused and devoted to God. Again, it is about a heart that is entirely focused and devoted to God. Ang sabi po ng isang OPM song, sana dalawa ang puso ko, hindi na sana nalilito kung sino sa inyo. If you are in the same dilemma, then let me tell you, you are not pure in heart. Your heart is divided. Your heart is confused. Opposed to the biblical idea of being pure in heart is a confused, divided, undecided, undedicated, disloyal heart to God. Yan po ang ibig sabihin. We were only given one heart for a reason, and that is to be offered back to God alone. Nang iniligtas po tayo ni Jesus, hindi niya lang basta hinugasan ng ating mga puso. Sa halip, ang sabi po ng Bible, pinalitan niya ang ating puso ng isang bagong puso na nakadisenyo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Makikita po natin ito sa Ezekiel 36, verse 26. Ang sabi, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. So this is what the gospel of Christ does to a person. Hindi lang po in-improve ng Diyos ang ating inner being, hindi lang niya in-improve ang ating pagkatao, kundi pinalitan niya ito. We are now considered to be a new creation because of Jesus Christ, because of what He has done for us at the cross. Sa Matthew 6:24, sinabi po ni Jesus, walang aliping makakapaglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. So on this verse, Jesus talks about the singleness of devotion, desire, and direction. He talks about the integrity of the heart, the wholeness of the heart, the solidarity of the heart. The words of Jesus issues us a challenge to examine our own hearts. So ang tanong po, sa pera ba lumuluhod ang ating mga puso o sa Diyos? And that is a very important question. Sino o ano po ba ang mas umaagaw ng ating mga atensyon? Kanino o saan nakatuon ang ating husay, lakas at panahon? At alam niyo po, we can easily find this out by comparing a few things. Una, hindi ka nang hihinayang tustusan maging ang mga bagay na hindi mo naman kailangan, pero pinanghihinayangan mo ang pagta-tithes and offering. So that could be one examination that we can ask ourselves today. Merong mga tao ang sasabihin, hindi na kasi yan biblical hindi tayo dapat nagta-tithes ngayon. Kasi ano yan, Old Testament idea yan. Ano? Tayo po sa Blessed Church, we welcome doctrinal discussions. Doon po tayo sarap na sarap, and I believe that has becoming our strength as a local church.
No? And we welcome those. But when it comes to giving to the Lord, most likely it is not a doctrinal issue, but a heart issue. Kasi hindi naman natin tinatanong kung biblical ang pagbili ng bagong unit ng cellphone. Kung biblical na meron kang 10 sapatos. Hindi po ba? But kapag tayo po ay nagbibigay na sa Panginoon, we ask now about biblical matters and doctrinal matters. It's good that you are seeking, but we also have to seek and examine our own hearts when it comes to this issue. We can never say we love Jesus and ignore the needs of His own church. The church is His bride, the church is His body. Yun po ang description ni Jesus Christ sa kanyang iglesia. Pangalawa, malaking problema para sa iyo na mawala ng trabaho pero hindi mo iniinda ang kawalan ng ministry at pagkakataong maglingkod sa Diyos. Why is that? So that's one question that we can also use to examine our hearts. Okay? Pangatlo, nagpupuri ka sa Diyos kapag may blessings, pero kinu-question mo ang katapatan niya kapag may sufferings. And next, mas gugustuhin mong umalis sa church kaysa magpatuwid at magpadisiplina. These are few symptoms that our hearts are not purely devoted to God. Sa makatuwid, ang katagang pure in heart ay tumutukoy sa mga taong ang pinakamataas na hangarin ay ang katuwaan at ang kaluwalhatian ng Diyos. Sila ang mga tao na ang dalangin ay tulad ng isinasaad sa Psalm 86 verse 11. Ang sabi po ng psalmist, Panginoon, ituro niyo sa akin ang inyong pamamaraan at susundin ko ito ng may katapatan. Bigyan ninyo ako ng pusong may takot sa inyo. The pure in heart that Jesus talks about in the Beatitudes are the true Christians. Jesus Christ talks about Christians, no? The blessed citizens of His own kingdom. So at least alam na po natin kung anong ibig sabihin ng pure in heart. Dumako po tayo doon sa the consequences ng pagiging pure in heart. Ang sabi ni Jesus, blessed are the pure in heart, for they shall see God. We see that in verse 8. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Again, the word they is an emphatic form. Sa Greek po, ang salitang ginamit sa they ay autos. Pag sinabing emphatic form, ang ibig pong sabihin nun ay pagbibigyang diin. No? So literally, this phrase means, for they alone shall see God. Sila lamang ang makakakita sa Diyos. Or no one else shall see God except those who are pure in heart. Yan po ang ibig sabihin ng bahaging yan. It has been said that the highest good that man can attain is to see God. Yan daw po ang pinakamataas na pwedeng maranasan ng isang tao. Sa Latin po, ang tawag nila dito ay summum bonum. Summum bonum. The highest good in life. Ang pinakamataas na kapakinabangan na maaaring matamasa ng isang tao. Pero ayon kay Jesus, laan lamang ito para sa mga pure in heart. Maraming mga Bible scholars ang naniniwala na ang beatitude na pure in heart ang climax sa lahat ng iba pang beatitudes. Para sa kanila, ito po ang sentro ng beatitudes. Bakit kaya? Kasi ito raw po ang bunga ng mga naunang 5, yung poor in spirit, mourner, meek, hungry and thirsty, at saka merciful. Ito raw po ang bunga ng naunang 5 at ugat naman ng mga susunod pang 2. Okay? Yung peacemakers and persecuted. So this is the center of all beatitudes. This particular beatitude, pure in heart, highlights the ultimate blessing that a person can ever have. Na, tinutukoy nito yung pinakamataas na pagpapala na pwedeng mapasa atin. At ano po yun? No, we're not talking about heaven. Okay? Although heaven is a great thing that we can ever experience. Ang pinakamataas na pwede nating maranasan ay walang iba kundi ang makita ang Diyos. Okay? Alam niyo po, minsan sa buhay ni Moses, hiniling niya ang karanasang ito. He desires for God's presence. He wanted to see God. Makikita po natin yan sa Exodus 33 verse 18. Ang sabi ni Moses, Yahweh,
ipakita po ninyo sa akin ang inyong kaluwalhatian. He was asking about God's presence to be fully revealed, to be fully seen. Ipinakita ng Diyos ang likod niya kay Moses, pero hindi ang kanyang muka. Okay? And the answer is found in verse 20 of the same chapter. Ito po ang sabi ng Panginoon. Hindi mo maaaring makita ang aking muka, sapagkat tiyak na mamamatay ang sinumang makakakita niyon. So ang sinasabi ng Panginoon kay Moses, no, I can never grant your request, kasi kapag pinagbigyan kita sa gusto mo, mamamatay ka on the spot. Okay? So ganun kataas ang kabanalan ng Panginoon na walang sino man sa atin bilang mga tao ang makakatagal sa kanyang kabanalan, sa kanyang kaluwalhatian. Hindi natin siya kayang titigan. At ganito rin po, eksakto ang binabanggit ni Pablo sa 1 Timothy 6, verse 16. Sabi niya, siya lamang ang walang kamatayan at nananatili sa liwanag na di matitigan. Okay? Liwanag na di matitigan. Walang taong nakakita o makakakita sa kanya ang karangalan at kapangyarihang walang hanggan. Amen. So ano pong sinasabi ni Pablo rito? Inilarawan ni Paul ang Diyos sa isang liwanag na hindi matitigan. So kayo po ba nasubukan nyo ng makipagtitigan sa araw? So try nyo minsan, pero wag masyadong matagal kasi sigurado ako makakasama yan sa ating paningin. So at least meron tayong kapirasong idea kung anong ibig sabihin ni Pablo sa talatang ito. So kung ganito pala ang sitwasyon, ano naman kaya ang tinutukoy ni Jesus sa kanyang pangako na they shall see God? Is He giving us false hope? Ito po ba ay paasa lang o totoong pangako? Jesus seemed to have a different tone. Sa magkaibang tagpo, hiniling din ni Philip ang karanasang hiniling ni Moses. Ito po ang sabi niya sa John chapter 14 verse 8. Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Panginoon, ipakita ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. So yung kanyang summum bonum, ay inexpress niya kay Jesus at ang sabi niya, Jesus Christ, show us the Father and we will be satisfied. We will be completely happy. Jesus responded and proclaimed what He came to do. Jesus came to reveal God to us. Okay? Dumating si Jesus dito sa lupa upang irepresenta ang Diyos sa atin. Ang sabi niya sa John 14 verse 9, kay tagal na ninyo akong kasama hanggang ngayon, hindi mo pa ako kilala, Felipe? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? So how do we reconcile these things? So ano ba talaga, Pastor? Makikita ba natin ang Diyos o hindi natin makikita ang Diyos? So ganito po yon. Nakapaloob sa dalawang aspeto ang pangakong they shall see God. Okay? The future and the present. So pag-usapan muna natin yung future fulfillment ng pangako ni Jesus sa the Beatitudes na they shall see God. Tandaan po natin unang-una na ang Diyos na binabanggit sa Biblia ay binubuo ng tatlong persona. We believe in the Holy Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Okay? We believe in one God, but in that one being, there are three persons. We might never see God in the fullness of His Trinitarian nature. So hindi natin alam kung magkakaroon tayo ng kakayahan o pagkakataon na makita separately itong persons na ito, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Okay? Malamang hindi. The Bible implies na wala pa rin sa atin ng kakayahang makita ang Diyos Ama at ang banal na Espiritu. Malibang gumamit ang banal na Espiritu ng ibang anyo tulad ng ginawa niya noon when Jesus Christ was being baptized. Nakita natin, the Bible accounts that the Holy Spirit was in a form of a dove. Di po ba? So, isa yun sa mga example. Maybe the Holy Spirit would still show Himself to us in a different form, but that's totally up to Him. But the Bible never guarantees that we will also experience that in heaven. No? Pero maliwanag po sa Book of Revelation na makikita natin si Jesus. Nakikita natin ang ating Lord and Savior, and we shall be satisfied. Why? Because He's the exact imprint
of the Father. Na? So, kapag sinabi natin kay Jesus Christ, Lord, pwede bang makita ang Diyos Ama ng mukhaan? Ang sasabihin sa atin ni Jesus Christ, I believe, is the same thing that He told Philip. Now, if you see me, you have already seen the Father. So, we shall see Him when He comes. Makikita natin yun sa Revelations 1 verse 7. And we shall see Him seated on His throne. Revelation 5:6. And finally, sa Revelation 22 verse 4, very clear, ang sabi po, makikita nila ang kaniyang muka at isusulat sa kanilang noo ang kaniyang panghalan. Di po ba? So ang sabi ng Bible, makikita natin si Jesus ng mukhaan. Hindi lang natin siya makikita from a distance, but we will have the capacity, we will have that precious privilege and opportunity to look at God face to face, to talk to Him face to face, to see Him face to face. At hindi lang yon, sinabi rin sa talatang ito na isusulat sa ating mga noo ang kanyang pangalan. Alam niyo po kung anong kahulugan nun? So ang pagsulat po sa ating mga noo ng kanyang pangalan ay nagpapakita na tayo ay kanyang pagmamayari. Yan po ang ibig sabihin niyan. So now let's talk about the present fulfillment. Are we seeing God today as Christians? No? Or do we have to wait for that future fulfillment para masabi natin na ito ay natupad na? Ito po ang kagandahan. Let's talk about the present fulfillment. Sabi po ni John Piper, to see God's glory is to understand and discern the beauty of God after being blinded to it. Okay? So, ang ibig daw sabihin ng salitang to see o to see God's glory ay yung maunawaan natin, magkaroon tayo ng pagtanggap at kaunawaan doon sa kapahayagan ng Diyos sa ating buhay. Kasi dati po tayo yung mga bulag at wala tayong kakayahan na unawain ang Diyos at tanggapin ang kanyang kapahayagan. Pero sa pamamagitan ng banal na Espiritu, our hearts were transformed. Nabuksan po ang mata ng ating mga puso para makita ang mga bagay na hindi nakikita ng mga taong hindi pinananahanan ng Diyos. Okay? Ang salitang see ay tumutukoy din sa pagkakaroon natin ng pangunawa sa mga kapahayagan ng Diyos. So hindi lang ito yung literal seeing o yung actual seeing, kundi yung uri ng seeing na may kinalaman sa pagkaunawa sa kanyang mga kapahayagan at katotohanan. Nang makatanggap tayo ng kapatawaran at kaligtasan dahil sa kamatayan ni Kristo, nabuksan din po ang paningin ng ating mga puso sa kasalukuyan. Yes, presently, we have eyes that see what God sees. A true Christian have a vision of God wherever He may appear. Nung nabuksan po ang mata ng ating mga puso, nauunawaan din po natin na sa kabila ng mga masasamang kaganapan sa daigdig, sa ating kapaligiran, ang daigdig na ito ay pinananahanan pa rin ng hindi maitatanggi at hindi maikukubling presensya ng Diyos. So sa paanong kaparaanan po natin ito nakikita? Una, we see God in His creation. We see God in His creation. Ang sabi sa Romans 1:20, mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala na silang maidadahilan pa. So nakikita natin, ginamit ng Panginoon ang creation, ang kalikasan, ang ating kapaligiran para ipahayag ang kanyang sarili. Pangalawa, we see God in our circumstances. We see God in our circumstances. Ang sabi po ni David sa Psalm 23 verse 4, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ika'y aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. So ang sabi po ni David, kahit siya'y magdanas ng death threat, kahit siya'y lumakad sa panganib, ang sabi po ni David, hindi ako matatakot dahil kasama ko ang aking Diyos. So David sees God even in his darkest moment. Sa Psalm 91 verse 15, ang sabi po ng psalmist, kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan, at kung may problema ay sasaklolohan, aking ililigtas, at ang bawat isa ay pararangalan. This particular psalm is ascribed to Moses.
At para kay Moses, sa kabila ng mahirap niyang sitwasyon, kahit sa kalagitnaan ng kanyang mga problema, naroroon ang Diyos. David and Moses were given the capacity to see God in their circumstances. Christians are fully aware that they are not alone in facing troubles, for the Lord is with them. Hindi ko alam kung ikaw ay nasa malalim na bangin at this point. Hindi ko alam kung ikaw ay dumadaan sa matinding panganib, sa matinding pagkatakot, at sa matinding anino ng kamatayan. At kahit ano pa mang dinadaanan mo, anuman ang iyong kalagayan, you can still see God in that circumstance. You can still be fully aware that God is with you in the midst of that trouble. Pangatlo po, we see God in the global events. We see God in the global events. Ang sabi po ng Diyos kay Habakkuk, sa Habakkuk chapter 1 verse 5, masdan mo ang mga bansang nakapalibot sa iyo at mamamangha ka at magugulat sa iyong makikita. Hindi magtatagal at mayroon akong gagawing hindi mo paniniwalaan kapag nabalitaan mo. So anong sinasabi ng Diyos dito? Hawak niya ang kasaysayan. Hawak niya ang history. Even this global pandemic that we are experiencing today, this is still within God's scope and control. He still rules and He is still seated on His throne. He's doing something great in our time. Kaya napakahalaga para sa mga anak ng Diyos katulad natin na makita pa rin ang presensya at ang kamay ng Diyos sa kabila ng global pandemic na ito. At panghuli, we see God in His Word. We see God in His Word. Hindi po ba kapag kayo nagde-devotion, kapag po kayo nagba-Bible reading, binabasa niyo po ang salita ng Diyos na para bang ang Diyos ay nangungusap sa inyo. Ang totoo po niyan, totoong nangungusap sa inyo ang Diyos. Dahil ikaw ay pinananahanan ng banal na Espiritu. So you see God in His Word. Sa kabila ng katotohanan na ang Biblia ay isinulat na ng napakaraming panahon na nakalipas, the Lord still uses His Word to communicate with you. We see God in His Word. Ang sabi po sa Psalm 119, verse 11, ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. So we keep His Word in our hearts. Ang sabi po ni Warren Wiersbe, the eyes see what the heart loves. If the heart loves God and is single in His devotion, then the eyes will see God whether others see Him or not. Nakikita daw po ng mata ang iniibig ng puso. Hindi po ba? Kung anong iniibig natin, nandoon ang focus natin. Yan po ang sinasabi ni Warren Wiersbe. Kaya kapag ang puso ay nagmamahal sa Diyos, kapag ang puso ay buo na nakatuon sa Diyos, if our heart is single in our devotion, kapag tayo ay pure in heart, ang ibig pong sabihin nun, ang ating mga mata ay makakakita ng presensya ng Diyos. So in the same way, when we begin to see God, we also begin to see what He sees. We begin to value what's important to Him, and we begin to care about the things that He cares about. So anong ibig sabihin po kapag po nakita natin ng Diyos? Nakikita rin po natin ang mga bagay na nakikita niya. Natututunan din po nating pahalagahan ang mga bagay na mahalaga sa Kanya at natututo tayong mahalin ang mga bagay na Kanyang minamahal. So maaaring tinatanong po ninyo na bakit itong pure in heart hindi inuna ni Jesus? So I've encountered people asking that. Hindi ba dapat itong pure in heart ay nasa unahan ng the Beatitudes kasi ito'y napakahalaga? Ang akala po kasi ng iba, kailangan pure in heart ka muna bago ka iligtas ni Jesus at maging Christian. Mali po yon. Hindi po ganon ang ibig sabihin. Hindi po ganon ang itinuturo sa atin ng salita ng Diyos. Kasi po, kung pure in heart ka na, kahit noon pa, bago ka pa iligtas ng Diyos, actually, hindi ka na kailangang iligtas. Kasi pure in heart ka na hindi po ba? So bago ka naging pure, naging poor ka muna. Ang pagiging pure in heart ay hindi po requirement sa kaligtasan. Tandaan po natin yan Hindi po yan requirement sa kaligtasan. Sa halip, ito ang resulta ng kaligtasan. Okay? I'm not saying you're perfect. I'm not saying hindi ka nagkakasala
Unang-una, hindi yun ang ibig sabihin ng pure in heart. No? Maaring bumagsak ka, maaring bumabagsak tayo sa pagkakasala from time to time. Meron tayong mga kapalpakan, may mga pagkakataon na tayo sumusuway pa rin sa Diyos. But we mourn in those moments kapag tayo ay namumuhay ng walang pagsunod sa Diyos. Why? Because we have been given a heart that is fully devoted to the Lord, that is fully aligned with what God wants. Kaya kapag nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi naaayon sa Kanyang salita at sa Kanyang nais, may nangyayari sa ating puso para itong sinasaksak, para itong hinihiwa at pinapatakan ng kalamansi. Now, we mourn for those sins that we commit because of the purity of the heart that we already possess by God's grace. Today, God wants us to do a heart check, a heart examination through His Word. So napakahalagang itanong bago po tayo magwakas, ano ang pinakamataas mong pagnanais? Ano ang pinakamataas mong pangarap? Nangangarap ka rin ba na someday makita mo ang Diyos ng harapan? Makita mo si Jesus ng harapan? At maging sa kasalukuyan nating sitwasyon, makita ang Diyos sa anumang uri ng kalagayan na kinakaharap natin. Is this your highest goal? Is this your deepest desire? Pangalawang tanong, saan nakasentro ang iyong buhay? Ano o sino ang nagpapaikot sa iyong buhay? We can never be truly blessed until we are pure in heart. We can never be truly blessed until we are pure in heart. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na kami nakapakinig ng iyong salita. Thank you for teaching us. Thank you, Lord God, for clarifying these things to us. Thank you, Lord God, for addressing our confusion. Thank you for challenging our hearts. Thank you for guiding us to understand what you mean. At Lord, ang dalangin, Panginoon namin, ito yung magkaroon ng matinding kapangyarihan sa aming puso't buhay, na kami ay baguhin, kami ay gisingin kung kami man po ay nananahan sa mga maling gawain. Tulungan niyo po kami na magpasakop sa iyo, Panginoon, at sa iyong biyaya, Panginoon, magdanas kami, Panginoon, ng kadalisayan ng aming mga puso, na ang tanging nanaisin ay ikaw, na ang tanging gugustuhin ay ikaw, na ang tanging pahahalagahan ay ang mga bagay na mahalaga sa iyo. Panginoon, turuan niyo po kami at hayaan po ninyo na kami ay mahubog ng naaayon sa wangis ni Kristo. Thank you for talking to us. Thank you for revealing to us. And thank you, Lord God, that you have given us the privilege of seeing your presence in your word. Thank you, Jesus. We give you all glory and praise. Amen. My heart is so proud. My mind is so unfocused. I see the things you do through me, as great things I have done. And now you gently break me, then lovingly you take me and hold me as my Father, and mold me as my Maker. I ask you, how many times will you pick me up? I keep on letting you down, and each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? And you answer, my child, to love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. At times I may grow weak and feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere could do a better
stop. For who am I to serve you? I know I don't deserve you, and that's the part that burns in my heart and keeps me hanging on. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? Each time I won't fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. You are so patient with me, Lord. As I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I could never pay was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you by giving up my life to you for all that you've given to me. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? Each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. Itaas po natin ang ating mga kamay bilang simbolo ng pagtanggap sa mga pagpapalang nagmumula lamang po sa Diyos. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan na Kanyang kalwalhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin, sa Kanyang kalwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin po ang Panginoon. You're the